Nasa iyong katabi, umanda ka. Yan. Kasi po, siyempre, kailangan ipiniprepare po yung puso. Amen po ba? Pagka po ang isang magsasaka, ano po ba yung kanyang ginagawa bago magtanim? Hindi po ba inihahanda muna yung mga lupa? Hindi pwedeng kapag magsasabog ng punla o kaya magtatanim na hindi nakagayak yung lupa. Kailangan ginagayak po yan, inaararo po yan, pinapatubigan po yan. Ganyan din po yung ating puso. Kailangan po naka-ready na makinig ng salita ng Diyos. Amen po ba? Para lahat ng mga maririnig po natin, i-catch po natin. Yung think positive po. Yung mga talagang kuhanin natin lahat ng magagandang bagay at naniniwala ako, yun po yung ating ibibigay ng Panginoon. Amen po ba? Ngayon po, ilarako na tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ang ating pong mensahero sa araw na ito ay isang napakaganda. Ayan. Napakasipag. Alam niyo po, napakasipag sa ministry. Ang ministry po ay, sabi ko nga kanina, nung unang pag-aawitan natin, kailangan yung joy po ay andyan sa ating puso. Mahirap po maglingkod nang wala sa sarili. Ibig sabihin, yung napipilitan ka lang, mapapagod po tayo. Alam niyo po kami, almost nakakilala ako sa Panginoon ay 1992. Yan. Sino po ba yung andito? 1992 pa. Sila ako, matagal na siguro, 1991? 94 ako. Nung nakakilala ako sa Panginoon, hindi naman po kagad na ganito sabihin ng pastor na kagad yun. Kaya hindi po, matagal ang proseso. Hindi po ganon. 1992, nung tinanggap ko ang Panginoon bilang Panginoon sa sarili ko, pero matagal po. Inabot pa ng 95 hanggang 2000 ay hanggang dumaan po yung taon at ako'y lumalim sa Panginoon. Doon ko po na naisipan na mag-aral kasi kulang po yung aking katalinuhan. Masasabi ko, dahil sabi ng Bible, kung kulang daw ang ating katalinuhan, humingi tayo sa Panginoon. Ayun, nag-aaral po ako ng Bible School. Po. Pero hindi nga instant po. Kaya sa buhay po natin, ito po ating mensahero ngayon, napakasipag po niya sa gawain. Kaya kahapon po ay siguro siya na magpapaliwanag kung ano yung ginawa ng Panginoon sa kanya. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng ating pastora, Winona Ganda. Yan. Ganda. Ganda, sexy pa. Oy, hindi na tingin yung video ko, ha? Narinig nyo, Winona Ganda. Hindi na tingin nyo. Ayan. Thank you so much, sweetheart, ang asawa kong Pogi. Talaga na mga mag-asawa, nagbubulahan yan. Sabi nga, ang mag-asawa ay pinag-isa. Amen po ba? At kung ano yung kapintasan niya, kapintasan din ng asawa mo. Kaya mga babae dyan, kailangan hindi tayo napipintasan ng pag-uugali. Baka sasabihin niyan, ay, asawa siguro niyan, masama din ang ugali. Kaya kailangan maging good huwaran para tayo ay tunay na lingkod ng Diyos. Glory to God, ako ay magpapatotoo. Bagamat tayo'y taga-Malolos, pinadala ko ni Lord sa plano din. Amen po ba? Ang sinabi ko naman sa Diyos ay kahit sa ang sulok ng daigdig at kahit sa ang sulok ng bansa, ako'y willing mag-Bible study. Amen po ba? Bakit? Kasi nilikha tayo ayon sa kanyang wangis. Ano ba yung ginagawa ng Diyos? Naghahayag ng kaluwalhatian niya, ng kanyang kapangyarihan, at yun ay kailangang maikalat sa buong mundo. And I'm so happy sa Family Reyes na welcome ang salita ng Diyos. Palagpakan natin ang ating Panginoong Jesus na siya naman nagbibigay ng knowledge and wisdom sa iyong lingkod na si Pastora Winona. Eka nga, na-stop man ako, ngunit ngayon, step forward at laging hahakbang. Amen po ba? Dahil sabihin sa katabi mo, ang buhay mo ay mahalaga sa mata ng Diyos.
kaya huwag niyong sasayangin. Kung hindi man kayo pastora, hindi man kayo preaching, nag-preach, o wala kayong gift na gano'n, sabihin mo sa katabi mo, may gift ka ng pag-aaya at pagmamahal sa kapwa. Yung maayain mo lang siya, ikaw ba'y sobrang nalulungkot o may problema, halika, manalangin tayo. Hindi ba marerestore yung kanyang nararamdaman? Kanya-kanya tayo ng gift, pero pag pinagsama-sama yan, lalaki ang gawain ng Diyos. Amen po ba? Hindi pwede si Pastor Ronnie lang at si Pastor Ronnie ang siyang kikilos. Lahat tayo binigyan ng Diyos ng knowledge and wisdom. Mag-share kayo sa mga kaibigan mo, malaking tulong na yan. Hindi mo alam, kaibigan mo, magsisuicide na pala, bigla mong tinapik. Ano bang problema yan? Huwag kang patatalo, huwag kang bibigay. Yung salitang huwag kang bibigay, malaking standard na yan sa isang taong tinapik mo. Amen po ba? Isa palabas sa ating Panginoon, ang ibinigay sa akin ni Lord ay ang God will never forget your words and stead in His kingdom. Ano ba yung kingdom niya? Itong ating, pinahahalagahan kung bakit tayo nangingiling tuwing araw na linggo. This is the kingdom of God, na kailangan may worship. Kaya naman. Excuse me. Ayan. Ayan. Bago po tayo mag-umpisa, kailangan ay pahitulitan muna natin ang banal na Espiritu Santo na manguna sa ating pagsasalita. Sapagkat ako'y lamang ay isang servant na kailangan palaging nasa likuran lang ng ating Panginoong Hesus at siya yung maharap. Siya yung makita at madama ng bawat makikinig dito. Tayo po ay magsiyuko bilang paggalang sa banal na presensya ng ating Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, kami ay patuloy na lumalapit ngayong araw na ito. Niwe-welcome namin ang banal na Espiritu Santo at inaanilahan namin, Panginoon, ang mga libu-libong anghel na siyang kasama rin namin sa fellowship na to. Na siya rin patuloy aakat sa amin, O God. Lord, paligiran kami ng banal na Espiritu Santo ng mga anghel, Panginoon, upang madama nila, Lord, na kami ay nasa iyong kaharian, Panginoon, na bawat letra, bawat word na hinahasig ng iyong lingkod na si Pastor Robinona, ito ay tunay na magrima sa kanilang mga puso, O God. Sabi nga, Lord, kung ito hindi tutubo sa kanilang puso, para lang ako nagsalita sa walang kabuluhan. Ngunit, Lord, kung ito'y tutubo na isang bato na ito'y tutubo at tunay na mamumunga sa kanilang puso, katulad ng isang buto ng mustasa, Panginoon, gano'n man kaliit yan. Ngunit pag ito'y inalagaan, diniligan ng pagmamahal, at diniligan ng iyong salita, Lord, kung saan siyang lalago, at tutubo at magiging part pa para sa ibang kaluluwa na nangangailangan ng iyong paggabay at pagmamahalo ka. Lord, salamat, Panginoon, ang bawat pamilya na narito, kilala mo sila. Ang lahat ay handa. Ang lahat ay patuloy na kilala mo sila. Ano man ang gawin nila sa kanilang buhay, nariyan ka upang sila'y hindi iwan, upang sila'y gabayan, upang sila'y pagpalain sa oras-oras ng kanilang buhay, O God. Lord, dinadalangin ko rin, Panginoon, ang mga nasa ibang bansa, ang mga OFW, Lord, sa buong bansa, Panginoon, na nanonood ng live, na dawain ng PSPD Malolos Chapter, O God, ay patuloy gabayan mo ang mga OFW na ngayon namumulila sa kanilang magulang, sa kanilang kapatid, sa kanilang kamag-anak, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga pinsa, O God. Ngunit, Lord, mapaparang ang pamulila nila sapagkat uunahin ka nila, sapagkat ikaw na'y sapat na nakasama nila sa ibang bansa, O God. Sabi mo nga, Lord, sa anumang sulok kami na hindi pumunta, hindi mo kami iwan, ipababayaan na. And I declare, Lord, ginabayan mo na ang lahat ng OFW sa lahat ng mundong ito na kanilang ginagalawa. Ikaw ang kasama. Salamat din, Lord, sa panunuot nila ng live, Panginoon, at sa pag-share ng Word of God na ito. Tunay na matamnan ng matabang buto ang kanilang mga puso. Yun ay ang salita mo, God. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa umagang ito, ang lahat
kaluwalhatian ay nararapat lamang sa iyo, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos na lumikha sa amin at ikaw din ang Diyos na babawi nito sa tamang panahon. At bago mo kami bawiin at bago dali sa iyong kaharian, magawa namin ang pinagagawa mo sa mundo ito, na kami sasabihin mo, you are the good servant of God. Lord, I declare lahat ng narito is a good servant to your kingdom, God. Thank you, Lord. We say amen. Ang lahat ay makipalakpak sa aming Panginoong Jesus. Nababasa niyo ba? Sabi ko, Lord, ano nga ba ang aking ibibigay na mensahe sa iyong mga minamahal na member, Lord God? Ang sabi na, God will never forget your words and seed in His kingdom. Do you believe in God na never niyang kalimutan ang maliit na bagay na itinatanim mo sa gawain ng Diyos? Gaano man ang iyan, yan ay precious sa harapan ng ating Panginoon Jesus. Yan ay mababasa nyo rin sa Hebrew 6:10. Makatarungan ang Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa. Amen? Ano sabi ng Diyos? Makatarungan ang Diyos at hindi niya malilimutan ang alin? Ang inyong mga ginawa. Tingnan natin kung ano yung mga ginawa niyo. Kaya specific to yun. Ang pagmamahal na iyong ipinakita. Kaya dito tayo nagmamahal, unang-una, sa Diyos. Sa Diyos muna tayo nagmamahal. At ano yung pangalawang pagmamahal? Pagmamahal sa asawa, sa anak, sa kamag-anak, sa pinsan, sa kapitbahay, at sa lahat ng tao sa mundo. Mamahalin mo lang ba ay ang mga kadugo mo? No, amen. Hindi lang kadugo mo ang dapat mahalin. Ang sabi ng Diyos, lahat. It doesn't mean, pag lahat, wala kang kikilingan. Amen? Lahat mahalin. At ipakita hanggang ngayon, pinakita at ang pagtulong sa lahat. Amen? Ang tutulungan mo lang ba ay kamag-anak? Kapatid, kaibigan, dahil kadugo mo. Hindi ayaw ng Diyos na pagkabahagi. Ang gusto niya specific lahat. Dahil ang Diyos, inihain niya ang banal na dugo, ikaw at ako, para maligtas, dahil lahat ay gusto niyang maligtas. Hindi siya namili ng mayaman lang ang maliligtas. No. Mahirap lang ang maliligtas. Mabuti lang ang maliligtas. No? Masama man ikaw, o saksak ka ng sama, pumatay ka ng tao, nagnakaw ka, o chismosa ka, naninira ka ng pamilya sa pamilya, sabihin mo, mahal pa rin sila ng Diyos. Amen po ba? Ano ang sabi ng Diyos? Naparito siya para saan? Sa masama at hindi lang sa mabuti. So, it doesn't mean, bilang mangangaral, mamimili ba ako? Hindi ka dapat mamili. At bilang totoong Kristiyano na umili sa Diyos, pipiliin mo na ba yung kapawang Kristiyano? Kaya maraming churches, tamaan na yung magalit. Ay, tamaan na, huwag magalit. Amen. Joke. Huwag kayong magagalit. Isabihin, at kaya maraming hindi lumalago ang church. Isa yan. Ay, hindi, ito lang ang best friend ko. Siya lang. Kahit marami dumating, hindi ko makaibiganin. Pero akong kilalang ganyan. Yung grupo niya, whatever grupo niya. Hindi nag-expand, hindi inabot ng 30 friends, 5 friends, nanatiling isa lang, one by one lang ang kaibigan niya. No. Ako, hindi sa itinataas sa sarili ko, talagang ang karakter ko, lahat ng tao dapat mahalin natin. Kaya kahit saan ako mapunta, Japan, Thailand, kahit saan tulog ng mundo, meron akong BFF. Mapunta ako mag-refer, meron akong BFF. Bakit? Hindi mo limitahan ang iyong sarili sa isang kaibigan lang. Amen po ba? Sino ang BFF yan? Amen. Baka naman 10 years ka na, isa pa rin ang BFF mo. Aba, hindi maganda yun.
Kaya nga ang seed, bakit dumadami ang kaibigan? Bakit dumadami ang member? Because of the seeds of Word of God. Seed of love, seed of understanding, seed of... Kailangan may pasensya ka rin kung ang kaibigan mo minsan topakin, di ba? Hindi naman lahat kasi mabait. May mga topakin. Eh, po ba? Uunawain mo pa rin kahit topakin yung kaibigan mo. Kasi seed nga meron kang fruit of the Holy Spirit. Ayan. Kaya, ang sabi, Hebrews 6:10 sa English, God is not unjust. Hindi siya yung Diyos basta-basta. Amen po ba? He will not forget your work and He love you. Have shown Him and you have helped His people and continue to help them. Huwag daw tayong lumubay sa pagtulong. Amen po ba? We have 5 points of worms and seed. Ano yung 5 na yun? 5. Ayan. It's the seed of time and talent. Ano yung pinakita ng worship leader dito? Ano? Talent. Ano yung pinakita ni Gerard sa pagtugtog? Talent. Ano pinakita ni Pastor Rolly? Organ, talent. It doesn't mean yan ay seed na. Hindi lang yun sa pera. Marami kaparaanan ang pagtatanim sa gawain ng Diyos. Okay? Nag-seed si Gerald at ang mga worship team dito ng WAP, the seed of time. Nag-ubus ba sila ng oras nung nag-practice sila? Amen. Yan. Palakpakan natin ang Panginoon Jesus. Oh, glory to God. Ibig sabihin, nag-effort siya ng oras. Marami kasi na mga workers ayaw mabawasan ang oras. Do you believe that? Amen. Ay, naku, katagal naman ng practice. Diyos ko, 2 oras na. Pero, kapag sa kasiyahan, hindi nila namamalayan sa party-party. Inaabot na alas 2 na madaling umaga. Sino yan? Hindi ako yan. It doesn't mean, nililimitahin natin yung oras ng Diyos. Dapat ba limitahin yung oras ng Diyos? Ang gawain ng Diyos? Ang kingdom ng Diyos? No! You have time allot sa buhay mo. Mahalaga ang buhay mo. Mahalaga rin na mag-invest ka ng time. Time of God. Nabibigyan mo na siya ng time. Kaya ang sinabi ko, Lord, magandang tanim ang oras na ibinigay niyo ngayon. Palagpakan nga natin ang mga nagsidalo ngayon. Sila ay nagbigay ng time. Hi, Kuya. Welcome. Pangalan niya na? Auntie po. Alejandro. Alejandro, kayo nga. Palagpakan nga natin si Sir Alejandro. Yan. Glory to God. Amen. Thank you so much for your time and effort. Si Lord na ang magbabalik niya. At ano mga kahilingan mo? 100% ibibigay ng Diyos. Amen po ba? Just believe and trust in the Lord. Ayan. Ang concept po dito, the seed of time of talent ay offering your skill and energy and time to serve God and other rather than living solely of yourself. It doesn't mean nag-offer ka ng skill, talento, nag-offer ka ng time, nag-offer ka ng sarili mo. Amen? Ibig sabihin, yung sarili mo. Sabi mo nga sa sarili nyo, pakiganyan nga. Ang sarili ko, hindi ko ipagdadamot. Pakihawakan yung dibdib nyo. Ang sarili ko, hindi ko ipagdadamot sa gawain ng ating Panginoon Jesus. Amen! Ay malatakan natin, kapag ang tao ay madamot sa time, effort, energy, and yourself, do you think matutuwa ang Diyos sa'yo? Hindi. Very good. Ayan. Kinasiyan ka ng Diyos. Very good. Ayan. Demo siya ay praise or alam niya. Action. Paano natin maa-action yung mga time, effort, energy na ibinigay mo sa Diyos? Una, acts of kingdom using your gifts in church ministry, volunteer to help, and for those who need
help yours, ibig sabihin, may acts and kindness ka. Meron kang kumikilos ka ayon sa kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Nagpo-volunteer ka. Sabi mo, Pastor, ako na magbawalis niyan. Ano ba, nakita ko, nagbawalis. Pastor, meron kang kindness heart. Alam po ba? Meron kang kindness heart sa gawain. Nag-effort ka na mag-volunteer. Naku, Pastor Rolly, tutulong ako mag-alis ng upuan. Yun ang tinatawag na volunteer, unity, and love. Yun ang tinuturo sa church. Dahil one body tayo. We have one body in Christ. Amen po ba? Hindi pwedeng ang maging katawan ni Kristo ay libo-libo. One body in Christ ministry. Amen po ba? Ayan. Kaya sabi, the seed of finance. Ayan, dito maraming natin tison. Amen po ba? Number 2. 5 points lang yan. Number 2. The seed of finance. Recognizing God has the ultimate source. Siya yung sources natin sa lahat ng buhay. Giving tithes and offering. Marami talagang natitiso dyan. The point is, sino ba yung source? Bakit ka buhay? Sino ang source? Bakit tayo buhay? Si Lord. At sino rin yung nagsasagot ng answer sa iyong prayer? Sino yung tumutugon sa mga kahilingan nyo? Si Lord Jesus. At sino rin yung pag nagkasakit kayo, mamamatay ka na binuhay ka pa ni Lord? Si Lord pa rin, amen po ba? Pero bakit? Kapag sa gawain ni Lord, tigong ang kamay. Bakit? Bakit? We did not know the source, who, and sino yung provider. The God is the provider of all your needs. Siya yung nagpo-provide. Kung babasahin nyo dito sa 2 Corinthians 9:13, giving tithes and offering in supporting mission. Ito ay sinusuport sa mission. Mission sa lahat ng gawain. Kaya sabi ko, Lord, patuloy na ikaw ang magbigay ng heart of mission sa amin. Dahil ako ay missionary, amen po ba? Missionary ako ng CBK sa Japan missionary. Kaya nakarating ako ng Japan din. It's because missionary ako. Kapag nag-mission ka, mag-e-effort ka ng, amen, pera. Mag-e-effort ka ng sarili mo. Siyempre, effort, time, and yourself. So, in the whole life, kailangan i-offer mo talaga yung pagod, pagmamahal, dahil yun din naman ang ibinigay ng Diyos sa'yo. Hindi ba namatay siya dahil sa atin? Siya ay napako sa krus dahil sa atin din. Dahil tayo makasalanan. Ewan ko ba? But when we accept Jesus Christ, doon tayo nagkakaroon ng everlasting eternal life. Na talaga namang ibibigay naman niya. Hindi madamot ang Diyos. Kaya nga, bakit tayo nagbibigay? Para sino ang maluwalhati? Bakit tayo nagbibigay? Sino ang maluwalhati pag tayo nagbibigay? Ha? Ang Diyos. Bakit? Ang sabi nga niya, when you give tithes and offering, you recognizing God as ultimate source of your life and trusting Him by sowing. Yung sinasabing sowing, financing resources into His Word. Para tayo ay makakilos, makapag-share ng Word of God, makapagbahagi rin ng tulong. Yan. The seed of the Word. Number 3, the seed of the Word. Ito yung word na kailangan maipanin. Ayan, the seed. The seed of the Word, obedience. Ayan. Allowing the Word of God to live in you and guiding your action by its twice serve as incorruptibly seed. Ayan. Studying the Bible, applying this principle to daily life and living in obedience to God's command. Bakit ako nakakarating ng Plaridel? Bakit ako nakakarating sa iba-ibang bansa, sa ibang lugar? It's because I want to share the Word of God. I will obey the command ng Diyos sa buhay ko. Bakit?
Siya yung presidente ko. Kung paano si Marcos, sinusunod ng mga alapores niya, di ba? Sinusunod ng mga kabinete. Kasi, pinuno yun. Pangulo yun. Isang kumalang ni Marcos, sinusunod na nila kahit mali, di ba? So, it doesn't mean ang Diyos magtuturo ng kabutihan niyan. Ang Diyos ang nagbabalik ng pagpapala niyan. Siya yung presidente natin. Siya yung presidente ng buhay mo. In spirit and truth. Siya yung King of Kings, Lords of Lords na dapat nating sundin. Every minute of your life, we need to obey God. Kahit yung pagising mo sa umaga, manalangin ka lang ng 5 minutes, 10 minutes, kung ayaw yung mag-pray ng 30 minutes, tama na yung iba kasi pagising, cellphone agad ang hawak. Sino ba yon? Hindi ako yon. Hindi ako yon. Pagising pa lang, hindi pa nagpumumog, ano ba, mali pa, nasa cellphone ko rito, gano'n na ng gano'n. Tapos, nagulat pa sa pagkabuklas niya, may namatay! Yun agad ang nakita. Kapag bukas ng cellphone may nasagasaan agad. Sabi ko, i-return nyo bilang servant of God. Pray at least 15 minutes before you go to work, bago ka maligo sa school. Yung pagsabihin mo, "Hi Lord, salamat, gising pa ako. Salamat sa panibagong umaga na aking lalakaran. At ang aking Lord ay patuloy akong gabihan." Yun lang. Kasi ang cellphone sa totoo lang, naging ano rin yan eh. Pero importante yung cellphone. Kaya lang, bigyan ng time and effort. Yun ang sinabi, the seed, time and effort. So we ano natin sa sarili natin every morning. Gagawin niya ba yan? Kahit 5 minutes. Kung ayaw niyo ng 2 minutes, yung sabi, "Thank you Lord, buhay pa ako." Sige, magbubog ka na, pagkayanin ng ganun. At least, nakapag-thank you ka. Yung bang a little time o more time to God ay precious sa harapan ng ating Panginoong Yesus. Gaano ka kahalaga? Every minute in your life, gusto niya makita. Temo itong anak ko, pag-gising, cellphone agad. Hindi ba lang nagpa-thank you na siya buhay ngayon? Di ba? Palagpakan nga natin, at yung Panginoong Yesus, buhay kayo ngayon. Buhay tayo ngayon. Amen? Ayan. The seed of word, allowing the word God to lead you, guide you, guiding your action. Kasi siya yung nag-guide eh, kung ano yung gagawin mo kinabukasan. Kaya Lord, ikaw ang mag-ingat sa sinasakyan ko, ako'y papasok, ikaw ang mag-ingat sa motor, ikaw ang mag-ingat sa anak ko. Ang dami yung dapat ipag-pray, ang anak mo, kamag-anak mo, ang trabaho mo. Lord, pagpalain niyo po yung company nila, pagpalain niyo po ang mga buhay-buhay nila. Ang dami, hindi ka mauubusan. Kung paano sa cellphone, hindi ka nauubusan ng pinanunood. Nauubos ka pinanunood sa cellphone. 24 hours yan, ikaw ang susuko eh. Naku, mainit na Lord yung kamay mo, napapasok na sa cellphone. Tapos nakatulugan mo na, nakapatong na sa dibdib mo. Kaya sa TikTok, may makikita ka na naputo ka ng cellphone. Nakatulugan, nakacharge pa lang. Oh, sino ba yun? Nakatulugan, nakacharge, nakananga pa siya. Ganyan, tapos cellphone nakagaya na. Tapos mamaya mainit na, napahamak na pala siya. Respect the time and effort sa ating Panginoon Yesus. A little time, precious sa harapan ng Diyos. Kung hindi nyo kayang bigyan ng isang oras manalangin, a little time, we need to expend time to God. Ako, kung manalangin kaya si Pastor Rolly, ayaw sasabihin sa akin manalangin yan. Itanong nyo kung bakit. Bakit? Dali. Bakit? Aba, 12 hours ako kumanalangin eh. Hindi na ako kumakain eh. Siya magugutom. Kaya totoo yun. Ang pinaka-short prayer ko ay 3 hours. 3 hours. Short na yun. Pero kapag ako medyo tinatamad pa, 1 hour. Kaya nyo? Isang oras kayo magpe-pray? Tinatamad pa ako noon. Paano kung pagsilipan pa ako, isang araw ako na lang. Yun ang pinakamaganda. You give time, effort. Kaya sabi, more time, o quick time lang, o short time, importante pa rin sa iyo siya. Amen? Di ba, Lisa? Importante yan. Marami kang ipag-pray ng mga kamag-anak na makakilala sa Diyos. Napakarami natin ipag-pray, pati yung mga tao na hindi natin kakilala. Ayan. Pang-apat, the seed of prayer.
The seed of prayer. Di ba yung points na yan, kaya kakatandaan nyo. Kung may mga notebook nga lang kayo, pwede nyo rin ituro ito eh. Kung sa susunod, may dala kayo papel at ballpen, makakapaghayag kayo kasi kung hindi agad na-memorize, we need take note. Kailangan yan para ikaw ay maging mangangaral din. The seed of prayer, regular communication to God. With God, demonstrating realize on Him rather than your own strength. Bakit kailangan tayong mag-seed ng panalangin? Baka akala nyo, seed na literal. Oo, nagtatanim tayo ng literal. Ayan, si Mark mahusay magtanim ng seed yan. At malamig ang kamay niya, parang ako. Pag nagtanim ka, di ba Mark, aalagaan mo yon, didiligan mo? Kakausapin mo pa nga eh. Ako, wala akong tama. Baka sabihin mo, may tama ako. Sabi ko, uy, palong, mamunga ka na, makain na kita. Kinakausap din yan. Alam niyo ba, lahat ng bagay may buhay? Kaya nga sabi ni Lord, ano sabi? Kung kayo hindi mananalangin sa akin, yung bato, ang mananalangin sa akin. Sinabi niya sa Biblia. Gano'ng kalupit yun? Gano'ng kalupit katigas ng ulo ng tao? Can you imagine that? Kung hindi pa sabihan ni Lord na, kung hindi kayo sanay manalangin at mapagaan, bato, ay kaya niyang yutos na manalangin. Lahat ng bagay dito ay binigyan ng buhay ng Diyos. Amen po ba? Halaman, hayop. Kaya nga may mga hayop na may turo, yung mga aso, pusa, nauto sa mga trabaho yan eh. Dahil binigyan sila ng buhay. Lahat tayo may buhay. At lahat yon ay mahalaga. Mapahayop man, mapamalit na bagay, napakahalaga sa harapan ng Diyos. Kaya nga, the seed of prayer, regular communication with God, demonstrating reliance with it rather than in your own strength. Hindi sa pamamagitan ng iyong lakas, ay lalakas ka. Amen po ba? Lalakas ka sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Kaya nga sabi sa Philippians 4:13, I can do all things through Christ who gives me strength. O sino nagbigay ng lakas? Ibang tao ba? Amen. Ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Naniniwala ba kayo na kung mamamatay ka na, nag-aagaw buhay ka? Pwede dugtungan ni Lord ang buhay mo. Ngunit titingnan ni Lord yung puso mo. Kung bubuhay ko ba to, ito ba ay maglilingkod sa akin? O, marami ko na ipag-pray na namatay na. Hindi dahil sa pinag-pray ko namatay ha. Hindi gano'n ha. Baka mag-iba-isip mo. Yung agaw buhay na. Katulad na testimony ko yun sa Bible study kay Mariki, yung aking customer, si Ma'am Kalon, ay nagkaroon ng liver cancer. Naka 500,000 siya sa Sendu. Kasi may kaya ka, pwede naman. Tinanggihan na, ilabas na yan. Hindi na matutugtungan ng buhay niyan. 7 days na lang yan, mamamatay na. Yuwi na lang sa bahay, gagastos pa kayo. Inuwi. Dinalaw ko yun. Alam mo ba, bago siya namatay, natamnan siya ng seed of prayer. Pinag-pray ko siya at tumanggap siya kay Lord. After 1 week, kinuha na siya ni Lord. Pero alam mo ba, nung namatay daw siya, parang natutulog lang. Ako na pasalamat ng mga pamilya na salamat at ikaw ay dumalaw. Tinanggap niya ang Panginoong Hesus. Yun yung sinasabi na mamamatay na lang, natagdam pa. At napatanggap pa sa aming Panginoong Hesus. Kung lahat ba na mamamatay mapapagod pa, paano kung konti lang yung Kristiyano nakakilala niya? Kung paano ang mga kaibigan niya pa na yung unbeliever, sino mananalangin sa kanya? Sino mapapatanggap sa kanya? Kaya nga kailangan lahat tayo ay makakilala kay Lord. Bakit? Maraming nag-aagaw buhay. Maraming mga kulang na. Kumbaga, isang hininga na lang, aakyat na. Pero kailangan ni Lord isalba ang kanyang kaluluwa. Kung paano meron dalawang napako sa krus, yung kaliwa ay inisulto ang ating Panginoong Hesus, yung kanan ay nanampalataya, o di ba siya'y magnanakaw at siya'y nakapatay. Pero ano nangyari? Naligtas siya, di ba? Yun yung seed na kailangan natin. Isalba natin. Kaya we need
na tumubo yung pananampalataya natin. Huwag nating hayaang mamamatay sila na hindi man lang naipag-pray, hindi man lang naipatanggap sa ating Panginoon Jesus. Pero kung sila walang kilalang born again, correction, ang born again ay hindi religion. Correction sa mga nanonood ng live, it is not religion. Hindi religion ang pinangahawakan natin. The born again, it means pinanganak muli ang iyong spirito ng Diyos. Amen? At ang born again, kung paano pinanganak ka sa laman, pinanganak ka ng iyong ina sa puwerta niya, yun ay sa laman. Born in your flesh. Pero sa in spirit, God, we need the spirit and truth. Hindi nakikita ang Diyos, amen po ba? Ngunit ang Biblia, pag binasa mo yan, hiningahan ng banal na Espiritu Santo yan, doon papatak ang luha mo. Kung paano si Manny Pacquiao, nung siya ay mayaman na siya, nagkaroon siya ng pero nakakilala siya sa isang page, nakita niya na siya pala ay makasalanan. Marami kasing religion hinahawakan ng tao, ngunit dinideklara nila na sila hindi makasalanan. Bakit? Hindi nila alam na pinanganak ka pa lang, makasalanan na tayo dahil kay Eva at kay Adan. So, we need na yung katuruan na yun ay mawala sa kanila. The seed of fire of the Holy Spirit we need all the people in the earth. Bakit? Seed of love, seed of faith, seed of obedience, and seed na praise and worship to God, seed time to God. Napakadaming seed, hindi lang literal na pera. We have a lots of seed na kailangan alam ng puso mo. Amen po ba? The seed of character. Ayan, yan tayo masisira. Hindi ako yan. Yan nasisira misa ng mga Kristiyano. The seed of character. Ayan, pang-lima na po ito. The seed of character. Ayan. Ayan. Sabay-sabay nga, basahin nyo nga. Ayan. Oh, dyan nasisira ang mga nakakilala kay Lord. Kaya nga may backslider eh. Amen? Kaya may backslider. Because yung tubo nadaling napitas. Nagdahon na siya, nagsanga na siya. Kaya nga may mga tanim na nalalanta, natutuyot, namamatay, hindi na siya naalagaan sa salita ng Diyos. Ay, nagkakaroon ng backslider. Oo, maraming Kristiyano na akala niya siya'y nakatayo, pero hindi pala. Kapag Kristiyano ka, na hindi ka makatayo at hindi mo maibahagi ang kabutihan ng Diyos, patay kang Kristiyano sa harapan ng Diyos. Bakit? Binigyan ka ng seed ng mustard, binigyan ka ng seed. Seed of knowledge and wisdom, seed of love, seed of joy, seed of patience, seed of kindness, seed of goodness, seed of faithfulness, seed of gentleness, and seed of self-control. Pag wala sa puso mo yan, kahit Kristiyano ka, nagagalit ka. Sino yung nagagalit yan paminsan-minsan? Nagagalit. Nagagalit man ikaw. Ngunit alisin din agad. Ako actually, akala nila lagi akong galit eh. Kasi ang lakas ng boses ko. Ewan ko ba naman, sabi ko nga doon, bigyan mo ng bola yung boses ko. Ayan, mahina na. Nagkakalit sila sa akin. Pag malakas ang boses ko. O, ayun na naman si Ma'am Nona, para trumpeta. Ay, ito may trumpeta kayo. Ayan na yung trumpeta sa umaga natin. At least, kasi actually, tayo, kailangan talaga ng trumpeta. Oh, ganyan. Kasi bilang boss, hindi maiwasan, hindi mabutos. Amen mo ba? You are the head, boss. Kailangan talaga, sundin ka ng mga galawin mo. Si Marcos, pag di mo sinunod, ano gagawin? Alam niyo na yun.
Ibig sabihin, hindi dapat tayo nagko-control. Kaya we need seed of self-control. Ako pag nagalit, kilala ko ng asawa ko, isang araw lang. Kaya nga tumagal kami eh. Amen? Ano na kami? 29 years, walang pa ka. Malapit na anniversary namin. Sa April 27. Maghahanda tayo dito. Amen po ba? Kailangan ko ng, cooperation nyo sa aming anniversary. Imagine, to 29 years na kami. So, ibig sabihin, yung pagmamahalan sa mag-asawa, tatagal lang yan kapag merong 9 fruits of the Holy Spirit. At yan ay basahin nyo, i-take note nyo, Galatians 5:22, verse 23. Yan yung seed na kailangan. Sabihin mo kung may asawa ka, yan seed na yan na kailangan mo. Mary, sabihin mo sa asawa mo, yan seed na yan na kailangan mo sa Galatians 5:22, verse 23. Yung self-control, patient, huwag agad nag-iinit ang ulo. Di ba? Bawal yung init-init ulo. Amen. Galatians 5:22-23. Sabihin mo sa mga may asawa dyan, huwag mainitin ang ulo. Cool ka lang. Alam mo, kaya nga totoo yung katanangin eh. Cool ka lang. Cool ka lang. Ano sa sunod? Cool ka lang. Cool ka lang. Cool ka lang. Kailangan, cool ka lang. Kasi, kung mainit man ang Pilipinas, kailangan malamig ang ulo mo. Sino yung mga may asawa dyan? Narinig ka. Pag mainit ang ulo, halimbawa ni Alex, huwag mo sasabayan. Kailangan, hug mo agad. Pag hinag mo ang asawa mong galit, ay sa tingin ko, cool yun. Iba yun. Ibang init yun. Joke. Ibang init yun pag hinagap mo na. The seed of character. Sowing love. Ano yung tinatanim? Robert, sowing love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Kaya kinanta rin yung, you take myself, self-control. You take myself, self-control. May kanta rin yun eh, mag-control. Pag ganong asawa mo, sayawan mo na. You take myself, self-control. Gagawin mo na. Tapos, pag ayaw pa rin makulong kanta ng self-control, cool ka lang, gano'n. Kasi, mga singer naman tayo eh. Pag yung mga gano'n nakakantahin niyo yung verse na to, self-control. You take myself, self-control. Ayan. Hindi ako singer eh, yan. Pero yung cool ka lang. Amen. Yun yung sinasabi, 9 fruit of the Holy Spirit. Kaya, may silang naman ako. So, in love, let your words be motivate. I-motivate natin yung pagmamahal. Amen? God is another draw people of Christ. Palapakan nga natin ang Panginoong Jesus. Sabay-sabay tayo. Ilan natin. 5 points of seed. Your word. Drawing. Sabay-sabay para sabay-sabay ko sila magpapahal sa akin. Yung 5 points. Okay, sabay-sabay tayo. Ano yung off na yan? Naputol. Nako, hulaan nyo kung ano yung nawalang off. The seed of character. Ayan. Tugtungan mo ng character. Very good. Ayan. The seed of character. Kung kayo lang may mga take notes, ang gandang i-share nito. Kasi meron kalakip na Bible verse ko. Sa susunod, magdala kayo yung papel at ballpen para kung inaantok kayo, naku, inaantok itong level ko. Bigyan mo ng ballpen at papel. Magsulat ka na hindi aantokin. Amen? Actually, ang nagsusulat daw ay nagbibigay ng katalinuhan. Ako yun. Marami na akong sulat eh. Kaya matalino lang ako. Ang mga uma-attendan dyan sa merong notebook, actually, hindi lang sa eskwelahan ng school. Sa church man, may eskwelahan. Kaya nga may nagpiprint eh. I-take note nyo. O, tayo mo, tatanungin ko sa 5 points of, seed of
na. Eh kaya nga marami bumabagsak na estudyante. Hindi nagte-take note. Ayan. Bring your, alam mo, gusto ko maging leaders of leaders kayo. Next Sunday, magdala kayo ng papel at ballpen. Kahit notebook lang, ibibili ko kayo ng notebook. Sino yung walang notebook yan? Wow, Ate Lisa, naka-take note yan. Very cool, Ate Lisa. Check-checking ko sa inyo yung, assignment. Hindi, actually, I'm not kidding. We need take down. Isulat nyo. I-take nyo yung lahat. Kasi, kapag inaanto kayo, at meron kayong papel at ballpen, do you think aanto kayo sa eskwelahan? Hindi, di ba? Ganun din. Hindi kayo aantukin sa church kapag kayo nag-lecture. Kapag alam nyo, pag tinanong ko kayo sa second Sunday, alam nyo na. Ay, alam ko na, tinuro ni Pastora Winona, the five works of seed of God. Alam na agad. Please, knowledge and wisdom ay nagmumula sa Diyos. Ngunit, ang pagiging masipag ay nagmumula rin sa tao. Ewan po ba? Tulungan nyo din ang inyong sarili para tayo makapaghasik ng Word of God. Okay? Okay, tayo po'y magsiyoko. Palakpak sa ating Panginoong Yesus. Hallelujah. Ako po'y mananalangin. Lord, maraming salamat sa 5 points of work and seed of God. The seed of time and talent, the seed of finances, the seed of word, the seed of prayer, the seed of character. Lord, dalangin ko ang 5 ito ay tumubo sa mga member na narito, maging sa mga nanonood ng live. Lord, kung aalamin lang nila ang mga seed na buto na inihasik ng Diyos sa kanila, ay patuloy silang tatatag sa paglakad sa mundo ito at hindi sila madadapa sapagkat sila ay mayroong butong taglay na ibinigay ng Diyos sa kanilang mga puso. Lord, I declare tutubo ito. Magkakaroon sila ng seed of love, seed of patience, kindness, goodness, faithfulness, seed of self-control. Lahat po na yan ay meron sila, Lord. Seed of faithfulness, mananatiling matatag ang kanilang pananampalataya sa iyo. Ano mang bagyo ng kanilang mga buhay, ano mang problema ng kanilang mga buhay, ay patuloy, Lord, mapagtatagumpayan nila, O God. At patuloy, Lord, itong tutubo, at patuloy din nilang mai-impart ang seed na to para sa iba. Sapagkat sabi mo, Lord, ang aming tinanim ay kailangan namin diligin at alagaan, Panginoon. Sapagkat pag hindi namin ito inilagaan ng salita mo, at wala kami mga Bible study, Panginoon, mamamatay at mamamatay ang member ng uhaw sa iyong salita. Kaya, Lord, may mga Bible study, Panginoon, upang ito ay kaparaanan ng pagdidilig ng kanilang pananampalataya, upang sila'y makahabang ayon sa iyong pagkatawag, O God. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa mga music team, ang naggitara, ang nag-back up, ang kumanta, Panginoon, ang tumugtog, Panginoon. Lord, nag-seed of time and talent sila, Panginoon. Lord, salamat sa seed na time na ibigay nila sa iyo. Sila'y nag-practice, Panginoon, nag-practice ng Sabado, nag-effort, Panginoon. Ikaw, Lord, ang mag-bless sa mga masisipag na manggagawa dito, Panginoon. Mga volunteers, Lord, ng church, mga tumutulong sa church, Lord, pagpalain mo. Ang mga patuloy na nagbibigay sa church na to, i-bless mo. Multi-millions blessing, Lord, ang maranasan sa mga nagtatanim sa gawain na to, O God. Sapagkat, Lord, ang gawain ito ay magiging mega because you are the amazing God. And Lord, ikaw may hawak ng mundo at ikaw, Lord, ang patuloy na hahawak sa aming mga buhay. Ang palad mo, Panginoon, ang patuloy na hahawak sa aming mga buhay. Lord, napakasarap mabuhay na lumalakad ayon sa iyong pagkatawag, O God. Oh, thank you, Lord Jesus. I-bless mo, Lord! I-bless mo, Lord, ang mga members mo, Lord, dito, O God. Sa amang sulok, Lord, ng lugar, Lord, i-bless mo ang lahat ng inaapakan ni Pastor Winona at ni Pastor Rolly. Anumang bahay, Lord, ang aming pasukin, babago ang buhay nila sapagkat hindi kami ang tinanggap nila, Panginoon, sa kanilang tahanan, kundi ikaw, Panginoon,
Ikaw ang tinanggap nila. Ikaw yung minahal nila. Ikaw yung tinulungan nila. Ikaw, Lord, ang patuloy na ikaw, Lord, ang patuloy na mamumuna sa aming buhay ni Pastor Rolly. 10 ng aming nasasakupan, Panginoon. Mga pamilya dito, Lord, ay mababago ang buhay. Gaganda ang kanilang buhay, Panginoon. At pagyayamanin mo ang kanilang espiritu, Panginoon. Hindi magiging malnoris sa salita ng Diyos ang mga buhay nila sapagkat sila'y pinili mo. Salamat, Panginoon. Pinili mo ang mga binababalsulihan ko, Panginoon, at binababalsulihan, Lord, ni Pastor Rolly. Pinili mo ang bawat bahay na yan at yan ay magpapatotoo sa iyo na mula nang nakilala ka, mula nang humakbang sila, mula nang naglingkod sila, na bago ang buong pamilya nila, O God. Oh, si Karalakia, Ralasanda, Ralakia, Ralasanda. Oh, we worship your name. We glorify your name, O God. Awitin natin, tumayo tayo. Ano ba yan? For you alone. For you alone, ano nga yung kantang For you alone, napakaganda nito, dahil nyo yung awitin ito. For you alone. Yes, awitin na, taas natin natin kamay. You are the peace. You are the hope that leads me on and brings me to my knees, yes, Lord, and where I find you with me, and there I find release. So in all my heart I worship you, and unto you I sing. Yes, oh God, for you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we want to see your face. Father, we love you, and we worship you this day. For you alone, for the first time, for the last time. For you alone deserve all glory. For you alone deserve all praise. Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you. Father, we love you, and we worship you this day. Father, we love you, and we worship you this day. Oh, thank you, Lord. Thank you for your Holy Spirit. Thank you sa iyong mga angel na kasama natin. We love you, Lord. Sa malakas na malapang sa ating Panginoon Jesus. Sige po, diretso
Diretso na po tayo. Pwede po pang kunin natin yung... Kunin na po